good morning and welcome back to my channel. And we are back in our Mama RN podcast. And today we have a new episode for the state of Washington. And we have here Theo. Hi, hi. Mag-hi ka naman. Kamusta? Hello. Good morning. Ang ating kaagahan. Ikaw namili ng oras niyan. Napasubo nga eh. Sabi ko, hindi ako namili nito. Baka sisihin niya akong aga. Luge. Joke lang. Anyways, so for those who don't know, me, I'm Mama RN. I talk about nursing stuff. I'm a Filipino immigrant based in Indiana. And if bago ka sa channel ko, please like and subscribe and hit the notification bell. Ayan. Minsan ko lang yan sabihin na. Anyways, so we have here Theo. I know Theo since Pinas pa. Yan. I worked with Theo before, and then when he arrived here in US, his first state was Indiana, right? And sa mga nanonood na noon, probably you drop by some of my videos. Andun din siya sa state of Indiana and Kentucky. Ayan. But this time, siya lang ngayon ang aking i-interviewin. Ayan. And if you like any bike adventure, he has YouTube channel then. So please follow him and subscribe. It's Theo Velo. Ayan, lalagay ko yan dyan sa baba. So, follow him nang makita nyo paano siya mag-bike. Now, touring around Washington. Ayan. So, let's start. So, from Indiana, which department ka? Sa Med-Surg. Med-Surg. It's a oncology Med-Surg Gotcha. unit. And then right now, you're in Washington, which specifically in Washington? Sa Seattle. Seattle. Would you mind sharing which hospital? It's okay if you don't like. I think I'll just skip it. Okay. This time. Yeah. That's okay. And which department? I work in emergency department now. Okay. Back in Philippines, do you have any background in med-surg or in ED? I have a background with Med-Surg, but not with ED. Okay. Yeah. And then I work for a year. Nice. In Med-Surg unit, yeah. And then, so when you applied from Indiana to Seattle, so did you apply right away, or did you just move and then just apply? I applied first. Yeah, I secured the bag first. Syempre, di ba? Importante yun. Yeah. But so why did you thought of moving to ED instead of med-surg again? It's been my goal since I started nursing. Okay, you really wanted to be in ED. Yeah, I remember in college. Second year of college when we started doing rotation to different department. Nung na-rotate ako sa ED, sabi ko, yeah, this is where I want to work. Okay. And although hindi ko siya, gusto ko na siya dati pa kahit na nasa Pinas pa lang, hindi ako nagkaroon ng opportunity. So sabi ko pagka nakapag-Amerika ako, itatry ko na makapag-ED. Gotcha. Pero when you applied to US, walang opening for ED for Indiana. Is that right? Yeah, okay. wala. Gotcha. So buti nag-accept sila ng without experience in ED. Yeah. Nice, that's diba? why I grabbed it. Yeah. And would you mind to share like what level ang salary for ED in Seattle area? Like range of 40s, 50s, 60s. Okay lang kahit hindi exact. Yeah. So this is what I discovered recently. So our job is unionized. Okay. Kasi nung sa previous job ko hindi siya unionized. So unionized, typically pag unionized yung facility mo, ano yan eh,
public information naman yan eh. Oh. Yung contract namin, makikita sa online kung magkano yung pay. Pero, Uy, nice to know yan yung pay, yung pay is wide range yung pay. May bracket. May bracket. I think, lang to rough estimate, nasa 20 different levels. So, ang fresh grad is 45. Tapos, ang pinaka-senior sa amin is parang 85 something. So, yun yung range. Okay. So, nandun ako sa gitna ng dalawang yun. Nice. Thanks for sharing. So, 45 to 80. Lawak nun Pero alam ko malawak talaga yung bracket kasi. Pero ang maganda doon, since unionize, sabi mo nga, shared siya publicly. Which is yun ang hindi ko alam na shared pala publicly kapag unionize. Although alam ko talagang may bracket and depends sa experience yun. Nice. Okay. Yeah. So when you moved there, did they offer like relocation bonus, sign-on bonus, mga ganon? Yeah, so nung nag-apply nga ako dyan, nung after interview, kasi ang bilis ng process eh, kasi pag-apply ko ngayon, parang naisipan ko lang mag-apply, parang sobrang stress lang ako sa trabaho. So, nag-apply ako, naganap ako LinkedIn, ganyan. Actually, una pa nga nung in-apply ako sa Texas. Okay. Why Texas? Yeah. Ba't mo naisip ng Texas? Talaga, so, doon ko talaga gusto kasi doon ako may mga kaibigan ako doon. Okay. Ganyan. And then why you ended up in Washington because of relatives? Yeah, relatives mostly. Yeah. Okay. Pero paano ka namimili ng state kung saan mo gustong lumipat? Kung saan may kakilala, tsaka... So ako, factor talaga kung saan may kakilala. Syempre. Factor talaga yun, no? Kasi importante din. Kasi minsan, kahit sabihin mong lumipat ka dun sa state na yun, at may makilala kang mga iba't ibang Pilipino, minsan hindi mo din sigurado kung it's not because hindi kayo jive, but may ganun talaga na hindi lang kayo match, 'di ba? Yun. So, kasi kahit tayo, we are in the same state, pero ang layo mo, 'di ba? So, ang hirap din kahit na yung planuhing magkita, ganyan, hindi. Iba talaga yung may kasama ka at kakilala mo na, and usually, parang better kung friends mo na from the Philippines pa, 'di ba? The Philippines, yeah. Okay. Yeah. And so bonuses. Bonuses, merong bonus, pero yung tipong bonus na white, parang divided by sa parang across 2 years. So, okay. Yeah. Pero how much? How much? Rough estimate or average? Rough estimate. Teka lang. Relocation lang to o sign-on? Or both? So, yun nga, yun pala. Kaya rin pala ako talagang kumagat na dito sa job offering ito. After ko matanggap, is nag-offer sila ng relocation. Okay. Yeah. Relocation. Without sign-on? May sign-on. So hiwalay. Relocation and sign-on. Ang sarap. Yeah. Okay. How much? Or in combination? In combination, ako, secret na muna yan. Above 20? Yeah, around that area. Okay. Yeah. Above 20. Ang mahalaga above 20. Kasi ang hirap mag-move to other state ng 5 lang, 10 lang. Di ba? Parang hindi naman worth it yun. So, yun ang catch? Ang tawag dito, yung relocation ko is sila nag-book ng hotel, sila nag-book ng mga gamit. So, hindi siya depende pa rin yung hiwalay pa rin yung sign-on. Hiwalay pa rin yung sign-on, pero yung relocation, hiwalay siya na sila yung nagbo-book. Oh, sila ang nag-coordinate. Yeah, hindi kasi meron akong kasi may kakilala ko sa ibang company dito rin sa Washington. Parang ang sistema naman,
upfront yung cash ibibigay sa'yo. Oo, mostly nga ganun eh. Upfront ang cash, tas bahala ka na. Oh, I think para mas okay nga yun, para pwede ka magtipid eh. Although, True. ang tendency pag ganun, titipirin mo para maitabi mo. Correct. So this time, yun, so dinala nila yung kotse ko. Although, ang nangyari sa akin, hindi naman na ako nagdala ng gamit eh. Kasi, thankfully, andito yung tita ko, tito, family. So, nakitira muna kasi ako sa kanila after, nung pagkalipat ko. So, hindi ako nagdala ng gamit ng gaano. Tapos, ito yung na-realize ko na yung kala ko, since sila yung nag-book, counted pa rin pala sa'yo as expenses yun. So, parang, counted siya. Yung tax, yung tax. Okay. Yeah, parang that hindi, year. syempre kasi taxable, kumbaga kahit sabihin mo ihiwalay nila in terms of relocation bonus or sign-on, lagi namang taxable. So, nga no. So, parang instead na nagtipid ka, hindi mo makontrol yun. Okay. Yeah, so, naglaki ng tax. Parang that year, first time ko nagbayad sa IRS. Oh, pero teka lang. So, yung tax bang yun, hindi nila parang, hindi sila nagbawas ng konti per paycheck mo? Para hindi isang biglaan end of year? Actually, wala silang Wala silang... So, parang nag-move kasi ako noong November eh. So, parang towards the end of the Oo nga. So, wala nang chance. Oo. No? Yun pala. So, guys, kung mag-move kayo, huwag kayong mag-move na end of year. Yeah. Kundi, hahabol kayo ng tax by tax season. Diba? Yeah. Yun. So, siguro mga mid-year or first month of the year, first quarter. Pero, ang Washington ba ay may tax or no income tax? May income tax pero walang state tax. Okay. May income tax, no state tax. Okay, gotcha. Nung nasa Indiana ka, marami ka bang gamit? So, parang basic. O binenta mo? Basic. Actually, binigay ko na lang eh, kasi... so, hindi mo na talaga dinala? Hindi ko na dinala. Okay. Yeah, kasi ang catch nun, pwede kong dalhin, tapos magre-rent ako ng storage. So parang ganun yung expenses eh. Parang, oo nga. Yeah. So, yun. I see. Ilan ang ratio ng ED sa Seattle? Okay. So, dito ko na first time ko naranasan yung balance talaga ng patient ratio. Hindi ko alam sa ibang hospital, pero sa facility ko lang, since unionized, so grabe ang laki ng difference pag unionized. Talagang, anyway, mamaya na yan. Yung question mo, ratio 1:4. Okay lang. Okay. 1:4. Although, syempre, ED, sometimes may ICU patient ka. Pero strict yun, 1:4. Okay. Binabalance naman na kapag may sobrang critical acuity yung isa mong patient, magiging dalawa na lang. Okay. We try, yeah. Okay. Cost of living in Seattle, how much ang apartment rent mo now? Yan ang big jump din. Mahal ba talaga? So, kasi how much? Nasa Indiana ako, ang laki na ng apartment ko, 900. That time namamahalan na ako ng 900. One bedroom? Ilang bedroom yun? One bedroom yun. Tapos, okay, one bedroom, Indiana, 900. Yeah, mas malaki pa sa apartment ko ngayon. Okay. Ngayon, 2,000. One bedroom, 2,000? Mm-hmm. Kasama na ba ang mga utilities? Hindi. Hindi. May garage? Yung... Oo. Kasama na sa 2,000 ang garage? Hindi, hindi rin. Kasama na. Okay. Nung nasa Indiana ka dun sa 900, may garage kang separate? Wala. Okay. Mostly dun, naman eh. Street parking. Sa
So talagang mahal. Okay. Now, ngayon ko Sa lang downtown. Sa downtown Seattle. I mean, talagang mahal lang dito eh. Wala. Ito na nga yung ano, May kakilala din ako, pinakamura. hindi ata siya sa downtown, pero nasa 3,000. Pero ano kasi, parang 2-bedroom ata siya. Kahit Okay. lumayo ka sa outskirts eh. Pero Ganun na doon sa rin Seattle, na 2,000 mo, gaano kalayo yung hospital mo? 5-minute walk. Ay, okay naman natin. So, Yeah. tipid ka na rin sa gas and all. And di mo na kailangan mag-drive. Okay. Ilang season ang Seattle? A 4 season. Pero, notorious siya na laging umuulan. Tulad ngayon, medyo makulimlim. So, talagang parang 70% umuulan dyan. Okay. Minimum temp, coldest, ever Cold. na na-try mo? Parang hindi ko pa nakita bumaba ng... So, we're talking Fahrenheit na, di ba? Oo nga. Di bumaba ng 20 dito eh. Kasi ate lang. Okay. Tapos parang Kahit last year isang winter beses yan? lang. Oo, kahit winter. Parang last year isang beses lang nag-snow. Oh. Yeah. So, the whole winter, isang beses lang nag-snow, tapos hindi bumababa less than 20 Fahrenheit. Okay, and hottest? Hottest, siguro nung nag-announce na sila ng heatwave nung nag-85 eh. Heatwave, 85 na yon. I mean, 85 heatwave na yon. Yung mga tao dito hindi sanay sa init. Actually, ayun pa pala isang bagay dito sa Washington. At least dito sa Seattle most of the apartment walang aircon. Kasi all year round malamig. Kaya nga yung mga tao ngayon, since lately nagkakaroon ng mga heat wave, hindi sila prepared. Kasi nga, sanay sila na malamig lagi. Walang aircon. Ito, yung 2,000 a month ko na apartment, walang aircon to eh. Pero may heater, pero walang aircon. Okay. Yeah. So, teka lang. So, kung may heater, walang aircon. So, ito ba yung parang box type? Yung sa Canada, alam mo yung, di ba sa Canada, iba rin yung, ano nila? Di, parang yung parang heater centralized. nila is separate. Hindi eh. Centralized pa rin. Centralized Pero pa rin. heater lang. Heater lang. Okay. Oy, hindi ko yan alam na Yeah. wala pala silang aircon. Yeah. Okay. Kuryente-wise na since wala kayong aircon and all, how much ang average cost mo ng electricity? 100 for 3 months eh. 100, 3 months na yon? Oo. Kaloka Baka di ka naman nag-stay sa apartment mo. Wala Yung talaga. 100 ko, parang 1 month na ata yun. So ngayon kasi yun nga, walang aircon. So, ang konsumo lang itong computer. Yeah. Nagfa-fan ka? Yeah, meron. Okay. Ano yan? Staple na natin yan. Electric. Correct. Pero may washer laundry o ito Yeah, yung meron. uso ba sa kanila ang ano? Ako, ang tawag deal dito, breaker yung sa akin laundry yan. sa labas. Deal breaker sa akin yung indoor. Oo, Kasi, ang hirap naman kasi, no? tamad na nga ako maglaba, lalabas pa ako. Correct. Oh my goodness. Okay, sa hospital naman ulit, back to hospital. Kamusta ang culture ng mga tao? May difference ba? Yeah, very O friendly. same lang? Yep. Feeling ko naman talaga, ito lang kasi nakailang lipat na rin akong trabaho sa Pinas. Nakailang trabaho din ako. So, I would say lahat naman talaga ng lilipatan mo may kanya-kanyang yan eh. Toxicity, may kanya-kanyang... I agree. Walang perfect na workplace. Pero, lang, nasa sayo na kung anong hinahanap mo na culture. Para sa akin, yung dito, yung difference ng culture, at least sa unit lang na nilipatan ko. Ang tawag dito, yung hardworking talaga lahat. Nagtutulungan. Yeah. Hindi yung parang ikaw lang yung masipag. Yeah. Tapos, Maraming Pinoy? oo, madami.
Yun ang difference din. Kasi nasa Indiana ako, wala ganang Pinoy. Yung area mo naman kasi, wala naman talagang Pinoy doon. Pero ang number one na factor sa akin kaya nagustuhan ko yung work ko is yung diversity. Dati, nung bago ako pumunta sa States, hindi ko naisip na factor yun eh. I mean, hindi naman sa sinasabi kong racist yung mga nasa Indiana. Ang sa akin lang, yung nung naranasan ko na yung diverse na place, iba eh. Iba siya eh. You feel belong, you feel, hindi ko ma-explain. I agree naman. Iba eh. And in fairness naman to Indiana, pinagtanggol no? Hindi. Masasabi ko naman, since pareho kaming Indiana, nasa ibang lugar kasi siya, ibang city, and nasa ibang city rin ako, nasa main downtown ako na area. Totoo yung diversity kasi nagpalipat-lipat na rin ako ng facility. From my first facility na yung talagang unang-unang facility ko na nag-sponsor sa akin, hindi diverse. At ang si Sean na nga lang yung natatanging Pilipino na kasama ko. And ang mahirap talaga. Pero ang napansin ko, yung mga kapwa mong Nigerian immigrant, sila rin yung makakasama mo. Kasi nung iniwan na ako ni Sean, syempre mag-isa na lang ako doon, di ba? Yung mga African na immigrant, same lang din na parang yun ang mga makakasama mo in terms of level ng immigrant. Pero yung sabihin mong talagang Black American, yung white and all, medyo ang hirap, lalo kung yun nga, first time mo na dumating. Understandable na hindi laging perfect yung place kagad. Which is yan yung ngayon topic nung nag-post sa Lefora. Diba? Na parang feeling niya, basta hindi maganda yung feeling niya in terms sa unit niya. Pero yun nga, kahit saan ka mapunta, kasi ako rin, nung nag-iba na ako ng hospital, mga 3 hospital na ata. Saka may mga PRN ako eh. So, mga in-between PRN na mga facility, iba-iba rin talaga. May mga, walang perfect at all. Pero, kahit sabihin mong may Pilipino ka, wala kang Pilipinong kasama, it really depends on you. Ngayon, ang talagang magiging kakampi mo sarili mo. Kasi kung hindi mo talaga, kung ikaw mismo napaka soft and weak mo in terms of a lot of things, hindi ka rin makakasurvive eh. Kasi kailangan mo talaga mag-focus lang sa sarili mo and paano ka mag-improve kung talaga merong kailangang i-improve. Hindi mo kailangan ng lahat ng tao pakisamahan ka kasi hindi yun na ganun dito sa Amerika. Unlike sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi medyo sanay tayo na in every workplace natin, yung may magiging kabady tayo, di ba? Yung parang nagiging second family natin yung work. Kasi minsan nga ang hirap mag-resign dahil sa mga kaibigan mo, di ba? Dito hindi. Dito ko rin talaga natutunan na work is just work. Yun. Nice. Okay. So sa unit mo ngayon, ilan ang Pilipino? Nasa 10. Ay, 10? Wow, okay. Benefits. Meron ba kayong retirement package separate from 401k or the usual just 401k? So, ito lang yung in-offer ng hospital. Hindi ito sa mga other accounts. Wala 401k lang. Although, parang ngayon, since yung union, parang tinatry nila ibalik yung pension. Kasi tinanggal yung pension eh. Yung mga ka-work ko na mas matanda sa akin. Sila meron, di ba? Nagre-ready na sila eh. Alam mo, napansin ko yan, tapos ni-research ko talaga every state. Kung sa Indiana lang ba, tapos tinignan ko, talagang nag-open ako kasi may mga state naman talaga at hospital na open sa benefits nila. As in, makikita mo yung buong module ng benefits nila. And yun nga, napansin ko na talagang uso ang pension noon. Tapos biglang parang 5-10 years ago, tinanggal na nila at ang ginawa na lang nila is yung the usual 401k. And may ilan na lang na hospital ang nag-offer ng may pension pa. Separate from your 401k.
No, parang kaya nila tinanggal. Yeah, imagine. Yun din lang napansin ko sa mga matatanda sa amin Oo, na talagang, kaya kung mapapansin mo yung mga ka-work mong sobrang tagal na, sila yung may pension kasi. Di ba? Kasi, correct, kasi the longer you stay, the longer na malaki. Kasi wala ka namang contribution lang ni employer. Yun Okay. That's nice. Yung hospital mo ay level 1 or level 2, 3? So, yung hospital ko ngayon, hindi siya trauma center. Ayun ba yung tinatanong mo? Kung trauma... Trauma center ba? Tatanong mo level 1 trauma center? Level 1 trauma center. Level 2, 3, hindi masyado. Wala, hindi. Ano siya? Well, tertiary hospital siya. Pero hindi siya trauma center. Okay. So, hindi kayo nakikater ng talagang mga grabihan. So, ang nangyayari kasi dyan, tawag dito, kasi maraming hospital dito sa Seattle, magkakatabi okay. So, hindi kayo napupunuan, ganon. So, ang nangyayari, kunwari, may gunshot dito, pupunta sa amin. Ngayon, since hindi kami trauma center, ang mangyayari, parang transfer. Tatry namin stabilize sa transfer namin sa trauma center. Kaya may aksidente, ganyan. Okay. Pero, lagi kami laging dito. Ito, sa first time ko naging talagang busy na, just me, Gotcha. Usually, so, lagi nung magkikater for first aid and then kung kailangan i-transfer, transfer ganon. Okay. Oh. Yung unit mo ba ngayon ay gaano kalaki? Since hindi trauma 1, nasa 20s ang staffing, mas bigger than, hindi nga pala nag-ED sa Indiana. Pero, how big is your unit? Yun. So, 30 beds. Tapos, 30 beds, tapos, parang may urgent care kami in an area. So, parang mga 35. Yeah. Aware ka ba dun sa ano man tawag dun? Yung sa, may tawag dun yung red bag, yung sa pag nagda-drop ng baby. Nagpa-participate ba kayo sa ganun? Hindi ako familiar. Hindi kayo alam ko kasi may law na nakita ko lang sa TikTok. Tapos alala ko since ED ka. Sa ED naman usually yun So may parang law na natutunan ko lang. May law about, I forgot the name. But yung law na yun is dun sa mga mothers na nag-give birth less than 30 days na may baby. Tapos yung they really can't afford to take care of the baby. They can always, instead na parang itapon yung baby sa paligid, they can always drop yung babies either sa fire station or sa ED ng hospitals. Without parang without judgment na sino ka, hindi na kailangan tanongin yung parents. Parang may ganun din ba sa inyo? I mean, wala akong naranasan. Ewan ko, hindi ko sure kung nangyari yun, pero wala akong naranasan. Ang naranasan ko lang, may dumating na pasyente, nanganak, iniwan niya yung baby niya. Ganun. Pero hindi niya na hinabol? Hindi na. Then, I think that's the law. So, kasi so long na hindi niyo hinabol yung mother, yun yung law na hindi mo pwedeng i-judge yung mother na balikan parang, hoy, ito yung baby mo. Okay. Nice. Ano pa ba? Homeless. May homeless ba dyan sa Seattle? Crime rate? Madaming homeless. Talaga? Nakakatakot din naman. So, wala akong naging experience sa home. Kasi parang most of the homeless people dito, ang drug of choice nila is fentanyl. Drug of choice. Yeah. So, ano sila? Okay. Para silang hindi ko hindi naman sa pero downer kasi ang fentanyl So, low energy sila. Yeah. Pagdadaan ka, andyan lang sila, nakaupo lang, nakahiga. Kumaga, hindi ka naman naaanuhin. Okay.
Thank you for that, Mr. E. Yeah. Nurse. Okay. What else? Crime rate. May mga uso ba dyan yung mga gunshot? I mean, if you look at the news, maraming ganon. May mga... I feel like kahit saan naman meron eh. Pero dito, especially sa downtown, if you look at the news, maraming mga nangyari. Pero personally, wala akong... Wala kang na-witness pa na, okay, I mean, na parang naghabulan ng pulis, ganon. Pero, I mean, sa ospital meron syempre. Pero, personally, sa labas, habang... Sa loob ng ospital? I mean, sa mga patients, mga victims, ganyan. Okay. Putik na yan. Akala ko, sa ospital mo, nakakatakot. Okay. I mean, parang sila yung patient, ganon. Okay. Nice.